konkreto. Tumungo tayo sa isa pa nating aralin. Mayroon ako ditong mga salitang may lapi. Basahin natin. Madaya, sumulat, nasabi, kulayan, at malungkot. Kaya niyo bang tukuyin ang mga salitang ugat sa bawat salita? Sa salitang madaya, ang salitang ugat ay daya. Sa salitang sumulat, ang salitang ugat ay sulat. Sa salitang nasabi, ang salitang ugat ay sabi. Sa salitang kulayan, ang salitang ugat ay kulay. At sa salitang malungkot, ang salitang ugat ay lungkot. Ang salitang ugat ay mga salitang hindi na maaaring hatiin pa. Dinaragdagan ito ng mga panlapi upang makabuo ng bagong salita. Ano ba ang panlapi? Ang panlapi ay mga kataga o pantig na ikinakabit sa unahan, gitna o sa hulihan ng salitang ugat. Halimbawa ay ang mga salitang madaya. Ito ay may panlaping ma. Ang sumulat ay may panlaping Ang nasabi ay may panlaping na. Ang kulayan ay may panlaping an at ang malungkot ay may panlaping ma. Ating tukuyin ang tatlong uri ng panlapi. May tatlong uri ang panlapi. Ito ay ang unlapi, gitlapi, at hulapi. Ang unlapi ay ang mga panlaping inilalagay sa unahan ng salitang ugat. Halimbawa ay ang salitang mabait at pagtulong. Ang mga salitang ito ay dinagdagan ng mga unlaping ma at pad. Ang mga panlapi ay nasa unahan ng salitang ugat ng mga salita. Ang gitlapi naman ay inilalagay sa gitna ng salitang ugat. Halimbawa ay ang salitang kumawa at kinain. Dinagdagan ito ng panlapi sa gitna ng salita. Ang salitang tumawa ay may gitlaping at ang salitang kinain ay may gitlaping in. At ang hulapi ay panlaping inilalagay sa hulihan ng salitang ugat. Ang mga halimbawa nito ay ang mga salitang sakitin at basahin. Ang mga salitang ito ay dinagdagan ng hulaping in at hin. Ang mga panlaping in at hin ay nasa dulo o hulihan ng salitang ugat. Subukan natin ngayon ng inyong galing. Buksan ang inyong aklat sa ika-14 na pahina at subukan nating sagutan ang ika-5 gawain. Dagdagan ng panlapi ang salitang ugat para mabuo ang diwa ng pangungusap. Unang bilang, ang salitang ugat na bait ay dadagdagan natin ng unlaping ma. Tayo ay makakabuo ng bagong salitang mabait. Basahin natin ang pangungusap. Ang mabait na si Ramon ay matulungin sa kapwa. Ikalawang bilang. Ang salitang ugat na tulong ay daragdagan natin ng gitlaping Makakabuo tayo ng salitang tumutulong. Basahin natin ang pangungusap. Siya ay tumutulong kahit sa simpleng paraan. Ikatlong bilang. Ang salitang ugat na lapit ay daragdagan ng hulaping an upang mabuo ang salitang lapitan. Madali siyang lapitan sa oras ng pangangailangan. Ika-4 na bilang. Ang salitang ugat na simba ay daragdagan ng unlaping nag upang mabuo ang salitang nagsimba.
Basahin natin ang pangungusap. Siya ay nagsimba sa Quiapo Church sa pista ng Poong Nazareno. Ikalimang bilang. Ang salitang hihingi ay daragdagan ng gitlaping upang mabuo ang salitang humihingi. Basahin natin ang pangungusap. Hindi siya nagdaramot sa batang kalye na humihingi ng limos. Para sa inyong pagsasanay, ituloy sagutan ang bilang 6 hanggang 10 sa ikalimang gawain na matatagpuan sa ika-14 na pahina. Dito na nagtatapos ang ating talakayan para sa ika-4 na linggo. Tayo ay manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo po kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Paalam mga bata, magkikita tayong muli sa susunod na linggo. Narito ang mga susi sa pagwawasto sa mga pagsasanay kanina sa English at Mother Tongue.